Kaupo na po tayo. Yan. Patawid-tawid po tayo ng paa. Teknika na lang kung paano makakatawid. Kanina paandaan lang kami. Pagbalik namin, siguro doon na naman kami sa unang pupunta. Sabi po ng salita ng Diyos, dito po sa salin ng Tagalog na Wawaw. Sabi sa Aklat ng Awit, chapter 90, verse 12. Sabi po dito, maganda yung King James Version po yung binasa ni Sister May sa English po. Sabi niya, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay may lang. Upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So ganda po, ano po? Since po na ito'y dapat na maunawaan lagi natin araw-araw. Kung mapansin po nyo, si Hari Solomon, nang po siya ay umakyat sa lugar ng Gabaon para po siya ay maghandog sa Diyos. Napakaraming handog, napakaraming offering ang sinunog at kinatay para sa Panginoon ng time na yun, ng hari, ng bagong hari, si Solomon. Alam natin na si Solomon po ay anak ni Hari David. At alam natin sa kasulatan na hindi po si Solomon ang naghanda ng lahat ng gagamitin po sa pagtatayo ng templo. At ang nagplano po lahat noon, yun po ay isinilang sa puso ni David. Si David po ang nag-isip. Siya po ang sa puso ni David na na-create yung pagpapatayo ng templo ng Diyos. Na kung sabi nga ng Diyos, hindi po yun hiningi kahit kanino man. Pero si David po mismo sa puso ni lumitaw yun, yung device na yun, para ipatayo si Lord ng isang majestic temple. So that, nung sinabi ng Panginoon niya na, hindi, maganda David, hindi ko magtatayo, isulo mo magtatayo niya. So ang dahilan siguro ng Panginoon, because sabi niya, you are a warrior, marami kang napatay, so ang sabi niya, dapat ang magtatayo ng templo ay walang bahid ng dugo. Isa po yun sa dahilan. Pero yung po ang desisyon ang talagang tunay ng desisyon ay ang pasya po ng Panginoon. So si David po, through the guide of the Holy Spirit, ay nagpag-uwit siya ng plano, detalyado, nakasulat ang mga, alam niya na, pag-architectual, lahat nakasulat ng detalye kung ano yung mga gamitin. So lahat ng plano po yun ay pinasulat sa gabay ng Holy Spirit, ayon din po sa kasulatan. At yun po ay naisulat sa magandang plano. At sa takdang panahon, bago po siya yumao, bago po namatay si David, yun po ay naibigay niya kay Hari Solomon at ibinilin na sundin niya ito ng buong detalye. Na ito na tayo. Pagdating doon sa Gabaon, nung siya po ay naghandog sa Diyos, ay nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, humingi ka ng anuman, kahit ano, sabi ng Panginoon, at ibibigay ko sa iyo. So ang binibigay ni Lord na kay Solomon ay favor. Pero ang mag-decide si Solomon, hindi si Lord. Meron po tayo naintindihan. Sino mag-decide? Solomon ang mag-decide kung ano yung gusto niya. And then sabi ni Lord, igagrant ko. So dahil ang sabi ni Solomon, dahil ako po ay pinipin yung kapalit ng aking ama sa trono ng aking amang si David upang maghari. At kung kami magtatapat sa inyo, ayon sa iyong pangako, ang buong ka namin sa lahi namin magagali ang lahat ng maging hari. Sa buong panahon, ang lahi namin maghahari sa Israel. So sabi niya, pinili mo ako sa napakaraming tao dito, napakaraming, ibig maraming problema, iba-ibang tao. Ibig hindi lang siya basta bilyon na tao na pamamalaan. Sabi nga niya doon, sindami ng buhangin sa dagat, o sindami ng bituin sa langit. Kasi ito naman din ang promise na kay Abraham. Na sabi niya, bigyan po ninyo ako ng pusong marunong umunawa ng mabuti at masama. So ang hiniling po ni Solomon ay hindi wisdom, ang hiniling po niya ay understanding. Pinalikan ko po ito dahil may kaugnayan po ito sa ating topic, sa ating pong mensahe ngayon ay ating na-apply sa ating pong buhay. Ano pong hiningi? Understanding. Sa Tagalog, pag-unawa. Pagka-unawa. Sapagkat paano ko sabi niya pumamalaan ang mga tao ito kung wala siyang understanding? Normally, tayo po humingi sa Diyos ng karunungan. Ayon po sa Santiago. Kung kulang sa karunungan, sabi po ni Santiago, ay humingi sa Diyos at siya ibigyan. Hindi pala basta karunungan ang hingin natin. Ang hingin po natin ay understanding.
ang salita ng Diyos, marami tayong matutunan. Pag tayo nag-aral, nag-aral tayo mula kinder, grade 1, ano nakukuha natin? Ano nakukuha natin doon? Ang nakukuha po natin doon ay kaalaman, knowledge. Ang knowledge, without, sabi ka natin, marami tayong natutunan sa eskwelahan, pero kapag hindi natin naintindihan, mananatili lang po yung basta kaalaman lang. Parang topic lang siya, pero yung laman wala. Parang alam natin na may miracle, pero hindi na wala tayong understanding kung paano kumikilos ang miracle. You see? Ikaw, alam mo ba may kuryente? Amen? Alam niyo ba kuryente ito? Pero alam niyo kung paano yung gumagana kuryente niya. So, ang kailangan natin ay understanding. So, pag pinagsama natin yan, pag naunawaan mo kung paano gumagana ang kuryente niya, alam natin may kuryente, alam natin nakakamatay, alam natin may binibisyo yan. Na kapag nakuryente kayo, mamamatay ka. Eh bakit nga ba nakakamatayan? Kuryente niya. Di po ba? So ang kailangan ay understanding. So kapag ang ating natutunan, ang ating mga knowledge at nasangkapan ng tinatawag na understanding, ang tawag doon ng Bible ay wisdom. Meron tayong knowledge, sabi niya, knowledge without understanding ay mananatili lang siyang knowledge. Kaya nga mayroong mga taong knowledgeable, pero kulang sila sa understanding. Magkaibay po itong dalawang ito. So, titignan po nyo, malaga po itong mga nating bagay ito. Kaya pag humingi tayo sa Lord ng ano, kaya pinagpala ng Panginoon sa Solomon. Dahil, ang sabi nga ng iba, pag pinag-uusap, pag nagtatapik, humingi ng karunungan si Solomon. Mali. Hindi po siya humingi ng karunungan. Ang hiningi po niya ay understanding. Why? Because si Solomon po, mula sa pagkabata, nanigabuli po siya sa salita ng Diyos. Naturuan po siya ni David. At bago nga namatay si David, sinabi niya, sundin mong mabuti ang lahat ng detalye na sinasabi ng utusan ni Moises. Nabasa niyo ba yun? Nang sa gayon, hindi ka mabigo upang ang templong nanggaling sa puso ko na ipatatayo mo ay masunod mo ng buo. At kayo tumagal at ang lahi mo ay tumagal sa trono ng Israel. So, meron siyang knowledge. Ano man ang pinasok natin, mga seminar, ito, sa October, siguro, ulubin ng Panginoon, mga 14 tayo. Kasi dito na lang tayo sa San Rafael na lang tayo, sa hillside. Sa may Milix, alam mo niya sa may Milix? San Rafael po yun. Sino niya ata alam yun eh. Sa may Milix, hillside resorts. Doon lang daw tayo. So, medyo magmumura ng ating pambayan at siguro madadagdagan natin yung pwedeng sumama. Amen. Palapakan natin si Lord. Ayan. So, galing po natin ipigil. Pwede pong uwian yan sa gabi. Kasi isang gabi lang naman. Pero, sulitin na lang. Doon na lang matulog. So, marami tayong matututunan doon sa seminar kasi magandang topic. Deep discipleship nakalagay. Deep discipleship mentoring in the heart. Oh, grabe. Malalim daw na paggawa ng pag-disciple at ito rin, mini-mentor daw dito yung heart. So, bago to. Maganda ito. Hindi ito bago. Kundi ito yung pag-develop lang natin. Marami tayong matututunan. Ang tawag doon, knowledge. Sino word knowledge? Pero lahat na ngayon, kung hindi natin maunawaan, hindi natin may apply, hindi natin kasi kahit anong pag-aaral natin, kung hindi natin maunawaan, hindi natin ito may apply. So, walang pakinabang. Hindi siya magiging karunungan. So, ano mang ating mga natutunan ay kailangan pong maunawaan para magkaroon ng karunungan. Balik tayo sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa Psalms 90 verse 12, sabi sa New Living Translation, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Napansin po nyo, sabi ni David. So, ang context, kung pinag-aralan po nyo ang background ng ito, ay isang awit. Awit na panalangin. Umawit si David na pagpupuri sa Diyos na ang context ay prayer. Humihingi siya. Ang sabi niya, ipaunawa niyo sa amin. Sabi nga sa ibang saling Tagalog, ipaunawa niyo sa amin na kami tao lamang. Sabi doon. Ibig sabihin, tao lamang maiksi ang buhay. Sabi nga po dito, teach us to realize the brevity of life. Sabi niya, pag sinabi mo yung brevity of life, ibig sabihin yung start sa kayong dulo. May hangganan. Ibig sabihin, hindi magtatagal, hindi mahaba ang buhay.
So, makita nyo, sabi niya ni David, ipaunawa nyo sa aming mga tao na ang buhay namin maiksi lang. So, sabi nga ni David, maunawaan ng mga tao, magkaroon ng understanding ang tao na ang buhay maiksi lang. May mga tao na kung nabuhay parang walang kamatayan, nagugulat na sila, bigla silang namatay. Alala ko tuloy yung isa naming kliyente sa Lupon, sa Balagbag ng paanong kaso. Tapos naging friend ko sa Facebook. Nag-post bigla na, Lolo, namimiss kita. Sabi niya, Lolo niya pala yung inanod sa, nahulog doon sa Uray, papuntang galing Pasca. Yung palusong na yung galing sa Mina, palusong doon, may kanal doon na simentado na, pero malakas siguro yung barangay tanod yan, susuyo yata, pinilit na tumuwi, inanod yung habal, nahulog. Tapos, doon sa, napanood ko yun wala na yung driver. So, naalaman ko na lang, ano pala yun? Sonyo yun na inano pala yung matanda. Doon na sa boundary ng San Mateo sa Kalamugal pa na buka. So, makita natin, life is too short. Gardosi ba yun? So, makikita po nyo, sabi po dito, ang iniling David, turuan nyo kami ma-realize. Sabi natin sabi, ma-realize. Ang ginamit po dito, ma-realize sa Tagalog dito po, sabi niya, maiksi lamang, maunawaan namin, nakalagay sa Tagalog, ipaunawa nyo sa amin na maunawaan namin na ang buhay ay maiksi lamang. At ang sabi dito sa dulo, ang ginamit nga po dito, realize Ang maganda dito, ma-realize. Pag na-realize mo yung mga bagay-bagay, yun yung tinatawag na understanding. Yun ang naunawaan mo. Naunawaan natin yung bagay-bagay. Meron tayong natutunan ng mga bagay-bagay. Kung hindi natin naunawaan ang application noon, hindi siya magiging wisdom. Mananatili lang po siyang knowledge. May alam tayo. Maraming mga taong yung mga alam sa talata. Alam lang yung talata. Alam nilang bigkasin. Pero yung meaning, yung application, hindi. Sino na alam nyo? Kabisado nyo ang John 3:16. Ano ba nakalagay sa John 3:16? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ha? Sino akala ng John 3:16? Yung ba yung John 3:16? Ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng salita ng Diyos, gayon na ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ng bugtong na anak upang ang sino sa kanya sumampalataya ay hindi napahamak. O alam natin ng talata, naiintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng salitang gayon? Gayon na lamang. Hindi, yung gayon lang. Ibig sabihin, yung salitang gayon, naunawaan niyo po ba yun? Walang hanggan. Gayon. Walang tundok. Gayon. Walang hanggan. Ano ba? Kailangan natin ng understanding. Kasi hindi natin malalaman yung buod ng talata kung yung sa unang salita na binitawan, hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin nun. Yung salitang gayon. Ibig sabihin ng salitang gayon, hindi masukat. Yung pag-ibig na Diyos, di masukat. Walang kapantay, walang kaparis, walang hanggan. Sabi ni Brother John, ano pa? Walang may kukumpara. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kasi salitang gayon ay powerful na salita na pwede nating magamit kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Di po ba? So, ibig sabihin, gano'n lang ang pag-unawa. Kaya kailangan natin ng understanding. Kung hindi natin naunawaan yun, mananatiling verse lang ang alam natin. Hello? So, kailangan yung, tama yung sinasabi sa seminar, deep discipleship. Malalim daw. Okay? Malirik. O yun. Masyado kong makata. Malirik. So, kaya sabi po ng Bible, sabi niya, so teach us, sabi niya gano'n. Ano daw? Teach us, turuan nyo kami na maunawaan natin, sabi niya, ma-realize namin yung brevity of life. Malalim nang ginamit dito sa litang brevity of life. Ibig sabihin ng brevity ay, yung mga circumstances. Matuto tayo sa mga circumstances na nangyayari sa buhay. Yan, masama ang panahon, tawid maka. So, kami niya, maunawaan natin ang buhay natin dyan. Halimbawa, isipin mo, sabi niya, nasa Panginoon tayo, baka, kaya natin yan, nasa Panginoon tayo, tumawid ka, di pa kayo ka. Doon ka sa San Mateo na kuha. Bakit? Hindi mo na unawaan yung brevity of life. Kailangan understanding. May knowledge, may pananampalataya, pero walang understanding. Walang wisdom. Kaya hindi naging wisdom. Kaya
magtatawid ka dyan, iisip, ano daw gagawin mo? Kailangan ka daw ng understanding. Pupunta ka sa gilid ng tubig, sabi niya, pag tumawid ako dyan, at may pananampalataya ako, at hindi kinaya, patay ako. Aga kung mamamatay. Dahil yung gastos. Para yung pinagkatalo namin yun. Pag tumawid tayo, nang binilit natin, maraming gastos. Change oil, ang dami niya, palit-palit. Sira-sira pang motor niya, ano pa? Yung pagod pa, plus gulong pa. Mga ganun. Yung gastos. So kailangan unawain mo. Kaya nga sabi ni John, bakit hindi mo sinukat? Ayun, ibig sabihin niya, sukatin mo muna yung ilog kung kaya o hindi. Pag kaya, kailangan. Ang tawag natin dyan, understanding. Kailangan sabi niya, turuan nyo kaming marunong umunawa ng lahat ng mga pangyayari sa buhay. Kaya nga sabi sa aklat ng Chronicle, sabi ng yung mga lahi ni Ibrahim, ang sabi niya, mga magigiting na sundalo, matatapang at magagaling, at marunong daw sila, meron daw silang understanding, unawain yung mga panapanahon. Grabe, no? Kaya yung mga lahi ni Ibrahim, mahirap tibagin, sapagkat alam nila, meron silang understanding kung saan sila kikilos, paano sila magtatagumpay. Meron silang, ang tawag ko? Meron silang understanding kung saan nila tatambangan ang kalaban, kung saan nila tatalunin. Biro mo, nagkaroon sila ng understanding na kaya daw gabalahin mo ng buhok, kaya patamangan ng tirador. Ang tawag doon, understanding. Nakuha po nila. Kaya sabi niyo doon, meron po silang tinatawag na understanding. So, ang sabi po dito, teach us. Magpaturo tayo. Yan, sabi po sa King James, sabi po niya dito, so teach us to number our days. Ang ginamit po dito, mabilang natin ang ating araw. Okay, paano po magbilang ng ating araw? Ilang araw ba ang 3 taon? Ang isang taon? 365 days. Kung ikaw ay mabubuhay na lang na isang taon, meron ka na lang 365 days. So sabi dyan, ay i-adwaw yan. Matutungin natin bilangin. Yung, paano ba yan? Sabi niya, pag ilad ko ng ganito, ano na dapat ako? Pag ilad ko ng ganito, o yan, pagka ikaw ay kabataan, pag ilad ko ng 18, ano ka na dapat? Pag ilad ko ng 21, ano na dapat? Meron ka bang understanding? Ano namang mangyayari? Ano yung mga sinasad ng ating, pag ilad natin ng 30, pag-edad natin ng 40, pag-edad natin ng 50, pag-edad natin ng 60, senior na tayo, pag-edad ng 70, pag-edad ng 90. So makita natin, bata pa lang daw, ninanumber na po yun. Pinaplano na po yun. Yung gravity, yung brevity of life na tinatawag. Pinaplano daw po yun. Why? Because ang sabi dito sa Tagalog, maiksi lamang ang buhay. So, ibig sabihin, madaling salita, kaya ang sabi po dito sa ganun, sabi niya sa 12, so that we may grow in wisdom. Dahil dito, sabi niya, kami ilalago sa karunungan. Dito sa King James, sabi niya, that we may apply our hearts unto wisdom. Ito maganda rito eh. Tingnan po nyo. Gusto kong pansinin po natin ito. Sabi po dito, yung salitang teach na ginamit po rito, ang sabi po ng Griego ay yada. Ito yung turo po na ganyan, magyada. Ibig sabihin po ng to know, to learn, to perceive, to find out, to discern. Ang ibig po sabihin ng teach us, yung teach us. Yung hinihingi doon, sa Griego, ang translation po ay yan. Sabi niya, alamin natin, sabi niya, i-perceive. Huwag sila i-perceive. Halimbawa, i-perceive. May seminar. Malalaman ba ituturo sa seminar kung pupunta ka hindi? Hindi mo malalaman kung hindi ka pumunta. Pag sabi niya, pupunta ka doon, i-perceive mo. Doon ka lang makaka-perceive. So, makikita natin, to distinguish, my experience, sabi niya, to recognize, to admit, napakarami pong meaning po ng salitang teach na ginamit po ito. So, nung binanggit po ni Haring David, ito po yung, sa kanyang awit, sa kanyang prayer, ito po yung hinihingi niya talaga. Na kami matuto, makaperceive kami, makita namin, ma-discriminate namin yung mga tama ay mga mali at yung tama ang makuha namin. So, ma-recognize namin.
Ang sabi nga po dito, magkaroon ng knowledge to be wise. Sabi niya, yung number, ang ginamit ko dito sa Greek ay mana. Ang ibig ko sabihin ng mana ay to count, to reckon, to number, o to assign. Ibig sabihin, pag ma-assign, pag binibilang mo na yung panahon mo, yung mga parating mong panahon, meron ka nang ina-assign. Meron ka nang dinidesignate ng mga bagay-bagay. Bilib po ako sa bansang Amerika. Sa bansang Amerika, nakaugalian po nila na pag sila nagplano, 5 years to 10 years to 20 years. Hindi po sila nagpaplano ng pang isang taon na lang. Pag pumunta po sila sa isang bansa, ang plano po nila dyan, 5 to 10 years. Meron silang plano dyan. Pag tinignan po nila ang Pilipinas, kung ano ang gusto nila sa Pilipinas na makuha, paplanuhin po nila yan sa loob ng 5 to 10 years hanggang 25 years. May nakuha po ba tayo? Halimbawa, tayo. Si Jill, mayroon siyang plano na pabago daw po siya mag-resign, ay mayroon na magsusupply sa kanya ng kahit hindi na siya trabaho, mayroon magsusupply sa kanya. So mayroon siyang plano, mayroon po siyang plinano, ina-assign. Kaya binipilit po niya magbayad sa kanyang pag-ibig. Magbayad ka na ba? Ibig sabihin, binipilit po niya magbayad monthly kasi meron po siyang plano, meron po siyang ina-assign sa panahon, darating ng panahon. Kasi may kasabihan, natin mga magulang, o ito, meron akong trainer, mentor na pastor, na patay na. Kilala niyo si Pastor Jerry Sorina, yun ang mayapa. Diba, yan ang laging hindi nawawalan na signal kung naglang kamay nun. 3 bar yun. Kasi naputulan ng mga daliri yun. Sabi niya, magaling na teacher po yun, professional teacher po yun. Magaling na pastor, ngayon lang nahulog sa bubong. Yun, napagod ng ulo, kaya namatay. So, hindi natin alam kung yung understanding ang kailangan din. So, yun po ay kailangan po natin makita kung anong makita natin. Siya po ay nag-a-assign. Pinaplano po niya yung mga mangyayari sa buhay niya. Ito po ang magiging maganda. Buhay ko po kanyang asawa, si Ate Flor. Ito na, yung sinasabi ko sa buhay. Pinag-aaral ko yung mga anak, 3 pong anak noon. Si Eunice, si Phoebe din po yun. Pero hindi Phoebe lang. Tapos may yung bunso, nagising na. Pag pumunta akong university, po natutulong sa kanila, hindi ko po yung mga professional. Ay isa pa lang, si Eunice. Nagtatrabaho bigay sa ama. Nakapag-asawa, napunta po ng Canada. Si Phoebe, nakapag-asawa ng professional, punta na rin yata ng Canada. Yung bunso, nagsiman, lagi nasa barko. Ngayon si Ate Flor, nag-iisa. Wala siyang kasama sa bahay. So dyan, sabi nila, mahirap pala pag hindi plinano ang buhay. Kasi hindi mo alam kung ano mga anak mo. Siyempre, yung 2 babae, hihira mo. Yung asawang lalaki, yung anak ng lalaki, yung maaaring sumuporta sa kanya. Pero, ang sabi dyan, mas magandang meron kang sarili mong inaasahan ang mga magulang. Kasi, pagdating ng pagtanda, magkakaroon ng sa kanya-kanyang pamilya. Tapos, may influensya ng Western influence. Makakalimutan na ang magulang. Buti na lang sa atin sa Pilipinas, pag Pilipino, matindi ang ating relationship sa pamilya, no? Kahit yung mga anak ng mga asawa na, sinusuplayan pa ng magulang. Pero ang mahirap doon pagka yung mga anak ang hindi na makalala sa magulang. Minsan sa Facebook, mayroon mga palwan. Iniwanan yung magulang, matanda na, nasa pulo lang. Walang makalala. Kaya sabi na, no, ibig sabihin dito yan. Yung salitang mana. Ang sabi dito, bilangin natin ang panahon. Pagtanda natin, kaya sabi yan, sa pagtanda ng mga at least mayroong kang senior, mayroong magbubuhay sa iyo. Kaya napakahalaga po yung benepisyo. Minsan sa trabaho. Yan pinapay po natin. Sabi niya, to recall. Kaya nga pagdating po ng senior, dapat
alam natin kung ano ng status natin. Ang sabi ko dito, yung pagbilang ng araw, sabi niya that we may apply in our hearts unto wisdom. Sabi ko dito, yung salitang apply ay ginamit ko dito ay go. Ibig sabihin to enter, o to come in, o to come. Ibig sabihin po, para ma-i-apply natin yung knowledge na naunawaan natin. Kaya malang yung sinasabi ko po, meron tayong natutunan at tinatawag nating kaalaman o knowledge at dapat po ay maunawaan natin iyon ng detalye kung paano po natin. Halimbawa, ang isang arkitekto ay gumuguhit po siya. Amen. Kailangan ikaw, pag ordinaryo kang tao, hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin nun. Kailangan mo ng understanding paano mabasa yun. Nakakita na kayo ng Bible ng bulak. Sino ang alakala? May Bible bang bulak? Meron. Ano bang ginagawa ng Bible ng bulak? Binabasa niya. Pero hindi niya nakikita. Anong ginagawa niya? Kinakapa niya lang. So para daw mabasa mo yung Bible ng bulag, ang kailangan mo, magkaroon ka ng understanding sa kalagayan ng isang bulag. Kailangan yung mga daliri mo, marunong kumaba ng litra ng bulag. Ang tawag doon, understanding. So sa buhay na ito, ang kailangan natin, understanding. Para magkaroon tayo ng wisdom. Naniniwala kung marami na tayong kalaman sa buhay. Amen. Yung pagtawid-tawid lang sa ilog, malaking alaman na yun. Alam natin na pagtawid natin ngayon, mamaya iba naman ang forma ng ilog, pabago-bago. Sabi, katatawid ko lang yun, mababaw yun, ngayon biglang lumalim. Wala akong tuloy ako. So yung experience natin doon, magiging understanding natin yun. Kaya napakahalaga din ng experiences. Ang tawag natin dyan, knowledge. Ang experiences ay knowledge. Without experience is powerful. Sabi ko nga sa mga ina-ID ko, ang experience ang pinaka-the best tool para ang tao mawala ang lahat ng mga adlang, ng mga barriers. Tapos, magiging inspirational pa, mamumotivate kung ang tao kapag nakakarinig sila ng mga experiences. Because experience is knowledge. At kapag yan ay naihayag natin, yan ay naipatutuo natin, nagkakaroon ng tao ng tinatawag na understanding. Sino ba na understanding? Sabi nga ng iba, matagal kong binasa yung talata na yan, sabi niya. Pero nung itinuro mo, pastor, nung ikaw magturo, ngayon ko lang naintindihan. So ang tawag doon, understanding. So ngayon, nagkaroon na ngayon ng ano? Ng wisdom. Ang tawag na doon, wisdom. Ang tagal mo nang alam yun, pero yung malalim na meaning, doon mo lang naunawaan. Ang tawag doon, understanding. Sabi, malibang ibigay ng Diyos yung pagkaluban tayo ng understanding. So makikita natin, pag pinasa natin ang aklat ni Jesus Christ, ang mga Gospels, lagi nagsasalita ang Panginoon ng parables. Anong purpose ng parables? Ang purpose ng parables, para yung mga tao makaintindi, magkaroon ng understanding. So kaya ginagamit ni Lord, karaming parabola, mga kwento. Napansin ko man yun sa parables na yun, yung mga Pharisee, yung mga Sadducee, hindi nila naintindihan. Pero yung mga yun, dituldok sa kautusan, sa Bible, alam nila. Pero hindi nila naintindihan yung parables. Salita ng Diyos. So malibang bigyan ni Lord ng understanding, si Lord lang ang nagbibigay ng understanding. Yung dating invention ng Pinoy na ang sasakyan gagawin tubig ang gagamitin. Nagkaroon ng understanding yung tao yun. Meron siyang knowledge tungkol sa paggawa ng makina, pero ang kailangan niya naman, bagong device, bagong understanding, at ito yung tubig ang gagamitin, at hindi na crudo, hindi na gasolina. At ngayon, tinanggihan ng Pilipinas yun, dahil ang Pilipinas wala kang understanding.
Hindi niya alam na yun ay kay kagaganda ng teknolohiya at kayayaman ng buong bansa. Kaya ngayon, nakuha po ng Toyota, si Toyota ngayon ang yayaman, ang bansang Japan at ang Amerika. So, tingnan nyo kung mabuti. Yung understanding na yun, mahalaga. Tingnan nyo si Solomon nang binigay ni Lord ng understanding. Alam niya, may nakaaway na mag-asawa tungkol sa bata. At ang sabi ng isa, akin yan. Ang sabi ng akin yan, natulog lang ako. Dadagaran mo yung anak mo. Tapos nung makising ka, ako tulog, pinalit-palit mo. Tapos sabihin mo, ang patay, iyo. Akin at ang buhay, iyo. At sasabihin mo ngayon, iyo ang buhay, akin ang patay. So nagtalo sila sa harapan ng hari, sa trono ng hari, nagkaroon ng pinagtatalunan. Kung ikaw ang hari, wala kang understanding, sabi niya, punta tayo sa Oscar, punta kayo sa judge. Ay siya na ang judge, kasi siya ang hari. So yung judge, kung wala pong understanding, paano niya hahatulan yung mga bagay na gano'n? Siguro, ang gagawin niya ngayon, ano natin, DNA test natin. Magkano ba kayo magpa-DNA? 50,000 yata, ang alam ko. Para malaman kung malinong anak yung patay sa buhay. Pero dahil mayroon pong understanding ni Solomon, ang sabi niya, kawal, kumuha ka nga ng espada, hatiin ang bata at ibigay sa magkabila. Alam ni Solomon na yung tunay na ina, iiyak at hindi papayag sapagkat anak niya ngayon. Yung tunay na nanay, iiyak talaga. Alam ni Solomon. Mayroong understanding ni Solomon tungkol sa damdamin ng isang nanay. So kaya nung sinabing hatiin ng bata, sumigaw ka nanay, wag po, maawa po kayo malahari. Ibigay nyo lang sa kanya kaysa hatiin. Kaya nung masama rin ni Solomon ng gano'n, dahil meron siyang understanding, ang sabi niya, ibigay yung bata doon sa kanya. Sabi kasi siya ang tunay na ina. Sabi nung hindi ina, sige hatiin na lang. May payag hatiin. Hindi naman kasi niya anak. Wala siyang pagmamalasakit. So kahit sa buhay na ito natin ngayon, malalaman natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pangunawa ng mga bagay-bagay. Kailangan pag-isipan natin mabuti mga kapatid. First, ang sabi ko dito, maiksi lang buhay. Kaya nabanggit ko po kanina, habang tumatanda tayo, habang magkakaedad tayo, kailangan bilangin natin yung. Minsan tama naman din po yung iba na pag nag-birthday, naghahanda. Naririnig ko ito sa kanila. Kung may kaya ng maganda, maganda. Sapagkat ang sabi na minsan lang ito dumaan. Hindi na babalik. Hindi ko naman kayo na-encourage para pag nag-birthday kayo, handa kayo ng handa, pero utang. Hindi. Ang sinasabi ko po, karunungan ay kalaman na unawain natin mabuti kung maghahanda naman tayo pagkatapos kinabukasan, 4 day na tayo. Ano naman gano'n? Yan ay kawalan ng understanding. Ang kailangan natin, meron tayong understanding na yung mga bagay-bagay, tutuloy natin. Halimbawa, sa December, lubi ng Panginoon. Minsan lang naman. Meron tayong year-end, Thanksgiving. Magpapasalamat tayo sa Panginoon, sa family ng church. O kung mayroong baboy, hindi maglitsong tayo. Para maisabay ko nang ihandog si Prince. O yung mga kukunin namin ninong-ninang, magdaanda na kayo. Dito lang din tayo na church. Magkakainan, magpaluto ng kanin, magpaluto ng ano-ano. At kahit tayo ng salo-salo, sa family, bilang pasasalamat sa Diyos. Yung gusto maghandog na ng anak, sabay mo na rin para isa ka na lang sa family. Yung service. Tapos kung meron tayong kapamilya sa labas na hindi pa namin na isasama sa Diyos, sama natin. Sabihin lang nyo, may kainan, Thanksgiving. Yun na yun. Pagkatapos ng service, kainan, yun na. Tapos pag-pray natin na magkaroon tayo ng tinatawag na gift-giving sa December. Gusto niyo yun? Pag-pray natin ang gift-giving namin sa December na lahat ay every family meron ng gift na tradisyon natin gusto natin. Pero bago natin gawin yun, uunawain natin kung ano ang gagawin natin. Hindi magiging resulta. Kasi minsan lang naman. So kaya sabi ko dito that we may apply our hearts, sino word our hearts, sabi niya, unto wisdom. So ang puso daw natin, i-apply natin, yung understanding na yun, maging kalunungan natin yun.
So habang binibilang po lang natin, habang nagpapaturo tayo sa Diyos, na ang buhay natin may iksila, ang keywords is this. Masabi sa Tagalog, sa awit, basahin ko po. Awit 19, verse 12. Ayan. Sa Tagalog, sabi ko dito. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Okay. How do you know? Paano ninyo alam kung ilang taon pa kayo mabubuhay? Sino nakakaalam kung ilang taon kayo mabubuhay? Si tatay, praise the Lord, nagkalubad, 79 na siya ngayon. Next year, 80 na siya. Okay. Purihin ang Panginoon sa grasya niyo. Pero tayo mga bata pa, ano ang gagawin po natin? Sa paglilingkod sa Panginoon, ano nang gagawin natin? Bilang alagad ng Panginoon, ano ba ang ating mission? Diba, as a people's missionary, kaya nga ang topic sa seminar, saka sa convention, deep discipleship. Malalim na buhay ng pagiging alagad. Ibig sabihin yung application sa puso natin. Kaya po yung sasama sa seminar, maya-maya po, pwede na po kayo magpalista. Para kasi sa August daw po, second week, kukulik tayo na yung mga sasama sa seminar. Yung po mga considered workers, sama po kayo. Muntalban lang, pagkakataon na. Hindi na po sila Christian na 3,600 ang bayad per head. Dito yata, 2,700. Di makakatipid po tayo, makakadagdag tayo ng tao. Tapos dito rin lang ang conventions, General Assembly. Ang payo ko po sa General Assembly, o kaya kung makakatin po kayo ng seminar, at yung gusto sumama po kayo. Encourage ko po kayo. 2 days po itong seminar na to sa convention. Ang unang layunin para magkaroon po tayo ng knowledge sa pagiging alagad. Remember, ang buhay natin ay may iksi lang. Bilang alagad, ano po ang ating misyon bilang alagad ng Panginoon? As People's Missionary, ano pa sino ang pangalan natin? People's Missionary Church. Okay, ano daw po yan sa Tagalog? Mga taong ano bang tamang bigkas sa Tagalog ng People's Missionary Church? Okay. Yan. Mga taong nasa iglesia ng Diyos na nagbimisyon, gano'n? Kasi yung church, iglesia. Yung peoples, mga tao yun eh. Marami. Yung missionary, ayan, nagbimisyon. Ngayon, paano natin itatama ng bigkas ng Tagalog niya? Kasi ang tamang grammar sa English, People's Missionary Church, yung napili ng ano? Mga misyonero ng Diyos. Mga misyonero ng Diyos. Sabi niya, ang iglesia, nagbimisyon, gano'n. Okay. O tayo, bilang mga alagad, dapat may mission po tayo. At ang mission po natin, tayo una ang maglalim sa pagiging alagad at tayo naman ay makapaggawa ng alagad. Amen po ba? So, napakahalaga po ito. So, yung experience, nag-cause po ng knowledge po yan. At ang kailangan natin hingin sa Diyos araw-araw ay understanding. Sino po understanding? Sabi po sa Bible, pangunawa ko, pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Imagine mo si Solomon. Si Solomon po ay kaya niyang kausapin ang langgam. Kaya niyang kausapin ang langgam. Nagkaintindihan sila ng meron ako nakapanood na pelikula na ang bida ay yung gumanap yung bida ng Iron Man. Kilala niyo yun. Yung kilala yung artista yun eh. Action star yun. Yung bida po dun sa Iron Man, yung may machine. Yung po ang bida dun sa pelikula, lahat ng hayop nakakausap niya. Yung mga tipaklo, mantis. Yung pelikula siyang ganun, nakakausap niya. Sa isang kaharian, sila po yung scientist na nakakausap ko niya yung mga ganun.
Ibig sabihin, parang baliw, pero meron po siyang understanding kasi. So, akala ko hindi biblical yun. Biblical pala yun. Si Solomon, nai-incident. Pag meron tao ngayon na gano'n, masabihin mo may sinto-sinto na, no? Okay, so, lumampas na sa ating standards yung kanyang understanding. Maganda po yun. Mabubuhay ng matagal ang mga taong binigyan ni Lord ng understanding. Sabi sa Kawikaan, ang mahilig daw po sa gulo, ano po daw? Sabi sa Kawikaan, nabasa niyo po ba yung sa devotion? Ang mahilig sa gulo ay ang mahilig, mangmang daw, ang mahilig sa gulo at ang dulo nito ay kapamakan. So lahat na nakita ko dito sa Lurak, sa Lagun, yung mga mahilig sa gulo, nakita ko, aga silang namakit. Lahat ng taong mahilig sa gulo, talagang dulo kamatayan. Laban ka? Laban ka, binari, patay. Pag mahilig sa gulo, bugot agad ng kita. Sabi niya, paktayin mo mga ramos mo. Ayun, patay agad siya. Itak ang ginugot, ang ginanti balik. Kaya hindi totoo yung nabubuhay sa patalim namamatay. Minsan sa bala din. Pag mahilig sa gulo. So, kulang lang sa understanding. So, mga kapatid, mas piliin natin ito. Pero, tayo po ang mag-decide ito. Tayo ang mag-pray. Sayang lahat ng ating mga experiences, ating mga natutunan kung hindi natin hingin ni Lord yung understanding. Minsan, pag dumarating time na mahirap at nagre-reklamo ako, ang hinihingi ni Lord ay, pag ako nagreklamo, ibig sabihin nun, lack na ako sa understanding nun. Ibig sabihin, hindi ko na naiintindihan yung, alam ko, yung mga bagay ko, yung mga na inireklamo ko. Pero, hindi ko alam yung, kailangan ko ng mas malalim na pangunawa para maunawaan ko yung paano bibigyan ko yung solusyon. So, yan ang kailangan natin, understanding. Kaya yung si Solomon takot sa pamamahala na malaki at sa responsibilidad, yun talaga ang hiningi niya. Kaya natuwa ang Diyos sa kanya. So, yun ang kailangan lang natin ngayon. May silang buhay natin, kaya huwag natin sayangin. Hingin natin kay Lord yung understanding sa bawat araw ng ating buhay. Kaya nga po deliberate. Kaya nga po araw at gabi, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Ano to? Knowledge of God. Yung Bible, marami ka pwedeng ikabit dito na tawag. Ang mapa ng Diyos na ibinigay sa tao. Ano pa? Word of God. O God's Word. Okay. Magbasa tayo nito araw at gabi. Magkakaroon ka ng kaalaman. Sino word kaalaman? Ngayon, paano magiging marunong ka? Paano tayo magkaroon ng karunungan? Pag naisabuhay natin iyong nababasa natin. Pero bakit hindi maisabuhay? Kasi una, ang dahilan, hindi naunawa ka. Nabasa lang. Halimbawa, Romans 6 verse 23. Salita ng Diyos, hindi. Salita ng Diyos. Pag binasa mo, magkakaroon ka ng kaalaman. Ano sabi po ng Romans 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Naunawaan mo ba niyo yung salitang sapagkat? Nung sinabi ni Lord, alam natin yon. Pero binanggit ni Lord yung sapagkat. So we need to understand kung ano yung binibigkas ng motor. Sabi niya, sapagkat. Ano ibig sabihin ng sapagkat? Tinanahimik tayo. Kailangan natin na understanding. Pag naunawaan natin yan, then maia-apply natin ito sa ating buhay. Bakit hindi basta maia-apply? Di ba? Yung mga pastor, preach ng preach. Talala ko tuloy si Ninong Uno. Preach ng preach. Sabi niya, hindi ako magsasawang i-preach sa inyo linggo-linggo hanggat hindi ko nakikitang
ginagawa nyo. Pag nakita kong ginagawa nyo, titigil na ako. Pag preach ng ganyan, babaguhin ko na ang preaching. So bakit hindi nakita, hindi ginagawa? Paulit-ulit lang. Pastor, paulit-ulit lang. Ang preaching. Yun at yun pa rin. Sa tingin nila, Sardinas na yung kanya, ginagalis na yung mga tao sa simbahan, na puro na lang daw yung gano'n ang pinipreach. Para sa kanila, Sardinas na. Parang hindi na masustansya. Ang kapiro ng pastor, pag nakita kong ginagawa nyo na yan sa buhay nyo, titigil ko. Ay hindi nyo naman ginagawa, kaya linggo-linggo yan ang preaching ko sa inyo. Gawin nyo muna. Ngayon ang tanong, bakit hindi ginagawa? Hindi kasi naunawaan. Kasi kung naunawaan niya, isang preaching pa lang, ang sabi niya, magkakaroon agad ito ng resulta. Gagawin agad. So, pinakaunang gamit sa buhay natin, dahil may silang buhay, ang hingin talaga natin ni Lord, understanding, para hindi natin masayang yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, yan ang kailangan natin. At ang nagbibigay nun, hindi si pastor, ang nagbibigay nun, ang Panginoon. Kaya mahalaga po, pag nagpipray, nagbabasa ng Bible, pag nagbasa ng Bible, lagi po nagpipray po, inihiling po sa Holy Spirit na pagkaluban tayo ni Lord ng understanding sa ating mga binabasa salita ng Diyos. Kasi pag naunawaan po natin yan, yan na, wisdom na ang tawag dyan. Sabi dito sa King James, may apply na yan ang heart natin. Magkakaroon na yan ng resulta sa buhay natin. Yan ang kailangan ng bawat isang alagad ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon. Sa lahat ng bagay, kailangan natin ng understanding. Sa lahat ng kimot natin, kailangan po ng understanding. Si Lord lang po ang magbibigay nun. Hingin natin sa Diyos. Yung mga binabasa natin sa Bible, nagiging kaalaman po natin yan. Sino po sa inyo ang mayroong memory verse na isa? Tasang kamay ng mayroong kang isa. Meron kayo isang talata? Okay. Yung 5, meron kayo 5 memory verse. Wala na. Kanina isa. Bilangin na lang. Yung 5, 1. Okay. Yung may 10. 20. Yun, kailangan siguro natin magkaroon ng pa-competition dito ng para may ng talata na memory verse. Natutuwa ako sa social media, meron silang pa-contest ng mga mahahabang memory verse. Grabe, mga mga bata pa. Minsan 20 talata sa aklat ng awit. Rinicite niya, walang pantos. Sinusundan ng mga judge. Napapahanga ako eh. Why? Meron silang knowledge sa Word of God. Alam po ba niyo, pag may memory verse ka, nagkakaroon ka ng knowledge sa salita ng Diyos? Kaya minsan po yung mga pastor, pagka sabi ni Pastor Salterio, sabi naman ni Pastor Salterio, kasi nakita po niya yung kanyang tagapakinig, magagaling sa Bible. Pag nagdebate, grabe. Malalo yung mga tagabaliti, mga debatista, mga mahilig sa debate, mga hinahanap nila yung basta wala silang ginawa sa baliti, magandang isip bago, yung maghanap ng mga diskurso sa mga ang mga topic, mga tungkol sa rapture, o pre-trip ba, o mid-trip, o post-trip, wala akong naintindihan sa kanila din eh. Tapos kung alin pa ang araw ng pagsamba, linggo, sabado, o lunes, dahil pinagtatalunan sila, debate, ang gagaling nila. Nakita yun ni Pastor Salterio. Kaya one time, nung siya mag-preach, ang sabi ni Pastor Salterio, sa kanyang huling sinasabi, ang sabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong mga nalalaman sa Biblia, ibig sabihin kaalaman, at ipakikita ko sa iyo ang isang talatang nalalaman ko sa pamamagitan ng aking buhay. So, ano ibig sabihin ni Pastor Salterio? Marami ka lang alam, may knowledge ka, pero wala kang understanding. Kasi kung meron kang understanding, kukunin mo ang panahon din sa pagkikipag-diskusyon sa mga liko, sayang ang panahon. Natutuwa kang nakipag-debate. Inahabol ko pa ng talata, ang lumalabas pa ng gate, tumutuwa sila. Wala namang nangyari maganda. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, lumayo kayo sa
mga pagtatalo tungkol sa mga saling-saling lahi, panahon, talata, kung ano-ano. Di po ba? Sapagkat yan hindi nagdudulot ng ano. Alam niyo ni Apostol Pablo, bakit? Nung siya bago, mahilig siya magipagtalo. Bakit? Paresiyo siya eh. Paresi siya eh. Kung sa pagiging paresiyo, wala sa kanyang may pipintas. Sabi niya, kaya nung siya umarap sa mga tao, talaga nakipagdebate po siya. Kaya, nung panahon na siya nakikipagdiskusyon, nagkaroon ng kaguluhan ng iglesia sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ng mga kapatid, pinalis po siya. Pinapunta po siya, pinauwi po siya sa Tarsus. At nung mawala si Apostol Pablo dahil bago at makisig at ang tawag ito, mainit, nagkaroon ng kaguluhan kasi away-away. Hinahanting po siya. Kaya nung mawala si Apostol Pablo, isang taon, pinauwi sa Tarsus, nagkaroon ng kapayapaan ng church ng Panginoon. Kaya nung siya maging apostol na, siya na po ay ng ministry, siya po yung nagsasabing po sa kanyang mga disciple, Timothy, nasabi, iwasan mo yung mga ganyan. Sabi nga, pagkat hindi magdudulot niya naman. Why? Because experience po ni Apostol Pablo. Experience na yun. Nung siya bago pa lamang. Para kung ako'y bago, wala ako'y naatrasan. Sino mga hamon? Sige, usap tayo. Diskusyon tayo. Hindi mo yung mga ganun mga bagay. Pero nung tumagal, naunawaan ko, wala namang pala dulot na mabuti. So, kailangan lang pala natin unawaan. Meron lang tayong alam, pero hindi naman pinamumuhay. Dahil walang understanding. Kasi kung may unawa yan, hindi yung ganyan ang gagawin. Iba. Amen po ba? So, kaya mga kapatid, napakalaga mo naman natin, dito masusukat ang mayroong nalalaman sa salita ng Diyos. At yun ay makikita sa pag-a-apply ng nalalaman. Kaya tama si Pastor Saterio, sabi ko na, hindi ko malilimutan po yung sinabi niya ngayon. Pakita mo sa akin ang dami ng talatang alam mo. At ipakikita ko sa iyo, nag-iisang talatang alam ko na pinamumuhay ko. Ang tawag ko din ng Bible, understanding. So yung mga talak lang ng salita ng Diyos at hindi naman ginagawa, mayroon lang silang knowledge. Ang tawag ko doon ng Bible School, head, knowledge. Pero walang understanding. Kaya hindi sila masasabing sila yung marunong, mayroong silang wisdom. Saan doon makikita mayroong wisdom? Pag mayroong understanding sa salita ng Diyos. Kasi nakikita ang Diyos sa buhay. Tayong lahat at tayong manalangin sa Panginoon. Ang oras po natin ay 10:26. Dakilang Ama, salamat.